Okay, sa video naman na ito, ipapakita natin kung paano tayo nagte-troubleshoot ng power window. So, ang gumagana rito is tatlo lang. Lahat siyang gumagana puwera sa passenger side sa likod. So, sinubukan namin sa driver side at sa mismong switch ng pinto, hindi talaga gumagana yung window natin. So, kailangan muna natin tanggalin ulit yung sidings para magkaroon tayong access sa power window motor. Tanggal nito katulad lang sa unang video natin, power lock. Tanggalin lang natin sidings. Okay, ang gagawin natin ngayon, iti-testing muna natin yung electrical bago natin i-pull out yung power window motor. Kailangan lang natin dito is test light. Kuha lang tayo ng magandang body ground. Using test light, hanapin natin yung positive galing sa main switch. So nakita na natin yung positive. Itong wirings ng power window motor sa modelo na ito, meron niyang 5 pins. Isang positive, dalawang negative, at dalawang linya papunta sa motor. So up and down lang yan. So makikita natin dyan, green at dilaw. Galing yan sa motor. So meron tayong tudong green, kaya lang meron tayong dalawang kulay na dilaw rito. So kailangan alamin natin kung alin dyan yung linya papunta dun sa motor. So testing mo natin positive, okay, meron tayo. Testingin muna natin yung green, kung pababa ba siya o pataas. Switch lang natin. So, gumana yung pababa, ibig sabihin yung green natin is pababa. Hanapin naman natin yung pataas. Since dalawang dilaw siya, testing muna tayo ng isang kulay dyan. Kung alin yung gumana dyan pag pataas, yung switch niya papunta sa motor. Ayun, gumana yung isang dilaw. Ang kulay na isang dilaw naman ngayon, lalabas yun is yung negative na. Sabi ko, isang positive, dalawang negative at dalawang papuntang motor. So okay yung wiring niya, wala tayong problema sa wiring. Ang problema niya na mismo is yung pinakamotor. So i-pull out natin yung motor. Kung pull out natin ang motor, tanggalin lang natin yung harness. Tapos tanggalin natin yung mga 10mm bolt na humahawak sa mechanism at power window motor. O dahan-dahan lang po tayo dyan sa pagbabaklas, lalo po sa part ng ibababa na natin sa salamin kasi maaari pong mabasag yan. Madodoble po tayo ng trabaho. Ayan, na-pull out na natin yung power window motor. Ang gawin natin dyan is tatanggalin natin sa mechanism at iti-testing natin ng walang load. So ayan, upon testing, wala talagang reaction. So ang kailangan natin dito is buksan na yung power window motor. Yun. Sa pagbabaklas natin ito ng power window motor, dito natin makikita kung anong problema ba nito sa loob. Kung kailangan yung carbon brush or linis lang or mismong motor na yung dapat nating palitan. Ayan, nakikita natin puro kalawang na siya. So yan yung malakas na chance na kung bakit hindi umiikot yung power window. Kinain na po ng kalawang yung loob. Try nating linisan ito bago natin i-testing, para malaman natin kung palitin ba talaga itong buong motor na ito. Ayun, nalinis na nga po namin yung parts na nasa loob ng power window motor. So, ready na tayo para buuhin ito. Tapos, i-testingin na natin. Sa pagbubuo nito, kailangan lang naman natin ng grasa para sa moving parts like gears, yung mga rods, yung sa para sa mga bushing natin. Yung pagkakabit natin nito, kabaliktaran lang yan ng pagbabaklas. So, tandaan lang natin bago tayo magbaklas para hindi tayo malibot ating pagbabalik na itong mga piyesa. So after nito nating makabit,
Titestingin muna natin without loads mechanism and yung salamin. Testing muna natin kung gumana ba yung ginawa nating paglilinis. So ayan, hinok na namin yung harness. Titestingin muna namin kung gumagana ba yung ating motor. So ayan, kitang-kita sa video, umikot na. Back and forth dapat meron yan. So ibig sabihin, hindi papalitin yung motor niya. Balikalawang lang yung naging problema. Ang gagawin natin nito, ikakabit natin yung mechanism saka yung window. Lalagyan na nating load kung kakayanin na ba ng motor. Sa pagbabalik, i-remind ko lang po uli, ingat po tayo lalo na sa salamin, baka mabasag natin yan. Dahan-dahan lang po sa pagkakabit, sa pag-move ng salamin, at sa paghihigpit po ng bolt, hindi natin kailangan ng puwersa ng malaki. Kasi 10 mm lang naman yung bolt na yan. So after natin makabit nito, tetestingin na natin siya kung goods ba yung ginawa natin. Ayun, gumana na po siya. Ibig sabihin, hindi pa po palitin yung power window motor niya. Meron na naman po tayong bagong natutunan. Sana po magustuhan yun lahat. God bless po sa lahat.